Alright guys, today i-reveal natin ngayon si Project Panda, yung ating 2019 na FJ Cruiser, which is yung gamit natin sa ating off-road and overland activity for the last 6 years. So, sinimulan natin ayusin si Project Panda sa kanyang mga pang-ilalim. So, with the help of Atoy 4x4 Customs, inayos natin yung brakes, yung preno, yung problema din niya sa kanyang steering, and syempre may mga konting anik-anik din. After that, syempre pumunta tayo kay Overland Kings. So inayos natin yung ating RTT and owning. So pinalitan natin yon ng mas modelo but the same brand. Also Mammoth pa rin siya. And ngayon, pupunta naman tayo sa isa sa pinaka known brand din sa 4x4. So kasi itong suspension natin long overdue na, at susubok naman tayo ng ibang brand. Try natin tong brand na to, which also napakatagal na rin sa off-road industry. Siguro more than 50 years na rin to. Susubukan natin siya, bibigyan din natin ng feedback and ng comments kung kamusta siya during on and off road. And also sa ating power station, sububok din tayo ng bagong setup. So right now, ang gamit natin is the EcoFlow alternator car charger and the EcoFlow Delta 2 Max. So yan yung upgrade and modifications natin sa ating Project Panda. Yan yung mga abangan nyo, yan yung mga mapapanood nyo yun. Papakita natin lahat yan sa episode na to. Hi po, good morning. Hi boss. May in-order po kay Ma'am Rica. Opo, pine-prepare na yung mga in-order natin. We have 2 action cams na kinuha at isang car alternator charger and a Delta 2 Max. So, meanwhile, i-tour ko lang kayo saglit. Alright, so dito rin yung mga Raptor protective cases. Ito yung mga gamit natin. It comes with other colors like this one. Tapos yung mga box, yan. Iba-ibang sizes, sa iba-ibang mga kailangan. Yung iba ginagamit siya sa barrel, sa camera. Then they have the insulated tumblers. Then here naman, the Insta360. So nandito yung bagong Ace 2. Available yan. Go 3S, X4. Tapos may mga accessories, batteries, case and everything. Yeah, they have projectors. Ito maganda rin dalhin sa camping with JBL speakers. Ay, mga drone. Ito, kumuha tayo nito. Osmo Action 5. Ito DJI Neo. Ito yung pinakabago, yung Flip. Then here, the EcoFlow. Solar panels, power station. You know, napakadami. Ito naman yung alternator charger. Ngayon, kakabit natin yan sa FJ para i-charge to habang tumatakbo para magamit natin to during camp. Then here we have the X4 Action 5, the charger, and yung mugs. Shoutout muna kay Kuya Tan. Shout out, Tito Tan! Thank you. Thank you, bossing. Salamat po. Alright, nandito na tayo ngayon kila Joel. Actually, kanina pa. Nakipagkwentuhan lang ako. And papakita ko sa inyo yung ikakabit natin na RTT. Yan, ito siya. Ganda, di ba? So, good for 2. Luwag siya sa 2. Siguro yung sa pambata kasya na. Sa maganda dito, meron din siyang air vent dito. May window siya dyan. So, pwede mo yung buksan. May mesh siya dyan. Then, inside, meron siyang pockets sa ceiling. Tapos may ilaw siya dun.
sa baba. Okay. Tapos may window ulit dito sa taas, dito sa baba, and other side. Tapos pwede mong kabitan ng hagdan to anywhere since yung gilid niya, yan, pwede mong i-move yung stairs, yung abang, like this one, oh. So kung ang entry mo dito, or ang entry mo dito, it's up to you. Dito naman sa likod, dito ikakabit tong alternator charger. Yan. Then also the awning. Yan, this is the awning. The 270 ng Mammoth. Ito yung bago. 2.5 ba sukat nito, bro? Yan. 2.5. Ganito yung itsura niya, no? Like this one. Mas malaki siya. Ang mas maganda dito, may lights. May ilaw na. Two-door na lang siya ulit kasi tinanggal natin. And pwede siyang freestanding. Hindi mo kailangan ng pole. Yan, pag nakamount, yun din yung ano. Actually, ito yung pinaganoan natin. Pinagbasehan natin. Yung jeepney ni Boss Joel. Yan. So, ito. Katulad nitong mga batteries na to. Instead of using this one tapos mag-solar, ang ginamit natin dun sa FJ is the Delta Pro. So, to charge the Delta Pro, ito yun. Ito si Jack. Hi Jack. Tapos ito yung Delta Pro natin. Pwede mo siyang ibaba. Yun ang perks nito. Pag hindi mo kailangan itong battery, pwede mo siya ibaba. So, magiging katabi nito is yung fridge. Then, meron pa tayong mga konting i-upgrade dito. Tingnan ko lang muna kung may budget pa tayo. Ayan guys, so nandito na tayo kila Boston. Papakita ko sa inyo yung FJ natin. So, nandito yung FJ natin. Pina-overhaul natin yung ating brakes. Binilik natin to sa stock. Then, inayos na nila yung mga problema din sa suspension. And in-improve nila. Ito kasi nagkaroon ng problema din dito. Dahil mali yung pagkakagawa, dahil supposedly wala dapat gap yan. Hindi dapat nilagyan ng gap dito. Yung cover ng ating spindle. Yan, so yung steering column din nito, inayos na rin nila. Kasi yun nga, 'di ba, hinugot. And yung cable ng ating handbrake. So lahat dito na nila inayos at ni-repair. Pinalitan natin ng mga bago. Yun. So i-update ko kayo dito sa FJ. In the meantime, doon muna tayo sa 200. Alright guys, nandito na tayo ulit kila Ton after a week na ma-confine yung ating FJ. Ito siya. Yan, ready for release na siya. Papalitan na rin natin yung ating wheelset. Babalikan na natin si Concept 1. Tapos binigyan tayo nito ng Jaos na spoiler. Thank you brother. Mamaya titignan natin yung mga inayos nila dito sa pang-ilalim. Pero sa tindig pa lang niya makikita mo na malaki yung pinagbago eh. So pinalitan na natin tie rod, rack end, at kung ano-ano pang mga bushing na kailangan palitan. Ayan, bayad time. Okay na ma'am. Thank you. Thank you, bossy. Thank you. Thank you. Boss, thank Salamat, you. salamat. Guys, andito na tayo ngayon sa Concept 1 at makikita na natin yung surprise dun sa ating wheelset. Tapos magpo-full reveal na tayo nitong ating Project Panda. Puno. Busy.
Alright. Silipin na natin ang ating bago. Wow, ano to? Baik. Wow. Ito yata yung Ragnar eh. Ah. Oh, Baik B40. Hi, boss. Ayos lang. Yan, bossing ko. Kamusta ka na? Okay naman. Meron tayong bagong ano dito. Ayun oh, may bagong model yung Method. Ganda. May binubuo pa naman kaming ano, Hilux. 708. Dalawang kulay. Titanium tsaka May 6x139 yan. 139. Ah, okay. Ang pogi niya no, pati kulay. Kasi gusto ko dapat magdadakar ano ko eh, Evo Corse. Ngayon, sabi ko, yung kulay na ganito ng Dakar ang gusto ko. Ito, ganito. Saktong pogi nito. Antay tayo pag nagkaroon na ng 5x150 nito para sa LC2. Ay, wow! Ayun, ito tingnan mo. Ganda. Rose black, matte black. Tapos may Bago yung logo nila, no? Yan yung raised wheels. May magka-test fit din yan. Oh. Kaya may R dito. So ito yung mas magaan na line ni Method. Pababa na tayo. Ready na for reveal yung ating wheelset. Okay. Boss Luis, do the honor. Buksan na natin ang yung bagong wheelset. Ang promotor. Yun! Ito. Na may cap pro. Grabe, 701 na puti. Ilan pa lang ang meron yan, brother? Ikaw. Ako pala. Ikaw lang. Pati center cups mo, bro. TRD Ito yan, yung ha? TRD edition. So, pinostom din natin. Wow. Pero niretain natin yung style. Yung stripes. Gwapo yan, bagay na bagay sa FJ yan. Buhay ka, buhay. Oo. Yan, so imamount na yung gulong sa ating rims. Siyempre, nito trail grappler. Siyempre, kailangan din natin yan pabalancing. Yan, kasama na yan dito pag bumili kayo ng wheelset. Balancing, mounting. So, habang waiting tayo sa pag-mount ng ating wheelset, tingnan nyo tong B40 ng bahay ko. Naka-ridge grappler. Ba? Good choice, boss. Ganda ng pinakabit mong goma. Stock rims, pero ridge grappler. Ganito yung dinrive namin sa ano eh. Okay Campout Season 3. Yung kulay green. Gwapo, oh. Diba? Congratulations sa new owner. Napaka ganda ng rig mo, sir. Mga bossing, ito na yung spindle gasket natin, oh. Inayos na nila ton. So makikita nyo dito, hindi katulad ng nakaraan, may biyak dito. Yung biyak na yon, syempre hihina yung suporta dito dahil nga may biyak. Malaki yung biyak, mga ganyan. Nilagyan nila ng biyak para pag hinihigpitan nila. So na-sacrifice naman yung tibay nung spindle gasket natin. Yan, kinakabit na yung wheelset natin dito sa harap. Kabit na dun sa kanan. Kulang na lang yung sa likod. So ito yung magkaibang preference na pwedeng gawin nyo sa inyong mga overlanding rig. Okay lang naman na mag-20 kayo. Kaso syempre yung comfort nito eh medyo masasacrifice compare dito sa 17s. Siyempre mas komportable pa rin yung bigger tires. Ito kasi medyo manipis na. So that one is a ridge grappler and this one is a trail grappler. Parehas pogi, depende na lang kung anong trip nyo. Nakakabit na rin. Hinihigpitan na lang, then reveal na tayo. Ilang pounds yan, kuya? 110? 110 ng pounds ang kanilang torque wrench. Yun ang advice nila. For SUV or kotse, same lang daw. Yun. Last but not the least, yung ating reserva. Then reveal na tayo. Alright guys, i-reveal na natin yung ating wheelset. So ito na siya. Diba?
Napaka-pogi. So this one is still the old rims na nakakabit dito. Still the Method 701 wrap with dito trail grappler. Ginawa lang natin dito, binody color natin sa ating FJ Cruiser. So nagbigay siya ng bagong look. Kasi nga, sabi nga ni Boss Sam, white is the new black. So lahat ng mga rims ngayon na nandito sa Concept 1, ginawa na lang puti. So yan, napakaganda ng kinalbasan. Actually, nagmukha siya ulit bago. Tapos syempre, meron tayong fresh tires again from Nito Tires. Maraming salamat, Nito Tires. Sir Jay, thank you very much. And again, gusto ko magpasalamat kay Sir Sam sa Concept 1 Wheels, kila Luis, kila Martin, and sa mga boys nila dito sa napakagandang serbisyo. And syempre, sa ating napakagandang method na snapback. Poging-pogi. Ganda ng kulay, oh. So, meron ba tayong mga susunod na gagawin dito sa ating FJ Cruiser? So, abangan nyo yun, guys. Alright guys, nandito tayo ngayon sa 116 Picker Perez para i-check out kung available yung gusto nating suspension. Hi po, mag-inquire. Meron po kasi akong nakitang suspension sa internet. Available po kaya kayo ditong Foam Cell Pro pang FJ Cruiser? Yes sir, meron po tayo niyan. Dito po. Alin ba yung dito? Parang ito eh. Yes sir, foam cell pro po natin yan. Meron naman po tayong tatlong type niyan sir. Ano? Meron po tayong nitro gas and foam cell and yun nga po sir, foam cell ano pro. yung high-end? Foam cell pro sir. Yun po yung pinaka-recommendable natin ngayon. Which is ito. Yes sir. Tapos, may available din kaya nito? Yes sir, UCA. meron naman siguro yun sir. UCA, Titignan po yun. natin. Tapos, kailangan ko rin atin ng coils para sa likod. Meron din kayo nun, di ba? Check po natin sir kung may stock May po stock. tayo. O, sige. Hi ka muna sa mga mag-anak mo. Check muna natin kung may stock. Bagong bukas lang to, no? Yes sir. Ang dami Mag-open po niyong tayo paninda January dito, 28, no? sir. January 28. May oven pa. Pwede ka na mag-pizza dito, Mami Shea, oh. Ano ba ito? Pinagailaman na natin. Oh, late lang ah. 12 volts. Okay ah, may mga water tank pa. UBP, meron din ah. Alright. First time natin makarating dito. Kakabukas lang daw nito ate. Kailan? January 28 sir. 28. Yes po. Makabitag ano tayo. Pag may stock, go na ah. Na tayo kasi ito yung kakabit natin. 45mm piston. 65 to 72 mm body diameter. Malaki yun. Hydraulic twin tube. Foam cell technology. So pinanood ko to sa YouTube kagabi. Actually, malaki talaga yung body diameter niya. Nandun yung load nung langis natin. And yung foam. May foam talaga siya literal sa loob kaya foam cell. Tapos longer travel siya for standard and race height suspension. Ang warranty niya is 3 years or 60,000 kilometers. Napanood ko rin itong suspension na to is fully rebuildable. Pati yung valve niya, lahat to, kumbaga pwede nyo siyang i-repair. So if ever masira nyo siya at out of the warranty na, yun ang maganda dito. Ito pala, panood ko rin kagabi, share ko lang. Ito kasi is hindi siya spherical bearing. So ito OEM bushing natin to. Kung ano man yung bushing na sasakyan natin sa stock na suspension natin, ito din yun. So hindi kayo mamomblema, if ever masira yan, sa kasa makakabili rin kayo. Oh, may mga fridge din sila, oh. Service lang po tayo. Yun, gusto kong marinig. Ang tanong naman, no magka. Sa set po ng Foam Cell Pro natin, sir, may 95,000. Tapos sa UCE naman po natin, sir, 33,700. Okay. Pasok ko na yung sakyan. Sige, sir. Okay, sige po. Alright guys, so sisimulan na nila yung pag-unmount ng ating suspension. So, ito yung rear natin, which is the BB51 na Oldman Emu, and yung ating coil spring. So yan dalawa papalitan natin. Ito, puro bagong palit na to last time nung nandun tayo kay Ton. Babaklasin ng stabling para mababa yung coils. So on the left, yung Ironman natin, and on the right, yung ating BB51.
So ngayon masusubukan natin kung ano yung mas magandang ride. Magkaibang technology kasi ito. Ito may extra canister for the oil. Ito naman mas malaki kumpara dito. So yung oil na nandito, fully loaded na yan dito kasama ng foam. Yung technology ng foam cell. Yun yung pinagkaiba nila. And you can see mas matataba ang coil spring nito over this. Tapos tignan nyo, yung coils nitong kabila mas mahaba compare dito sa kabila. So malaman natin yung ride kung anong performance ng Ironman versus sa BP51. So ano to, experimental stage tong gagawin natin. Maganda kasi dito, hindi to sponsored. So pwede tayo magbigay ng comment dito sa Ironman at the same time sa BP51. Hindi rin yan sponsored. So parehas yan binili natin. Alright, ito naman yung UCA natin na tinanggal, which is the hard race, which is made of steel. Medyo mabigat siya. Doble siya ng weight nitong Ironman na alloy. Super gaan. So tignan natin yung performance nila on and off road. Itong UCA na FJ Cruiser, pasok din to sa Hilux, sa Fortuner, sa Prado, sa Tacoma, pare-pareho yan. Dito naman on the left is the King Springs and on the right is the Ironman. So tignan natin yung ride comfort and yung performance nito sa trail. So kung mapapansin nyo, may mga gas-gas. Itong tinanggal natin na coils. Yan, may gas-gas. Meaning, nagbo-bottom. Either masyado tong malambot or yung setting ng suspension natin masyadong malambot para mag-bottom siya. May tama eh. So yung kinabit natin, mas bigger wire diameter. So mas stiffer siya ng konti. So we're expecting na hindi siya magbo-bottom. Alright, there you go at nakita nyo yung mga procedures at pinagdaanan ng rig na to bago natin na-achieve yung outcome. So, bibigyan ko lang din kayo ng quick tour and recap. Sama na din natin yung interior para at least may idea yung mga nanonood sa atin nung mga pinagkakabit natin dito. Kasi meron din tayo dito mga nilagay dito coming from Shopee, yung mga simpleng mga anik-anik na kinakabit natin sa loob ng sasakyan. Kaya let's go. So guys, ayan yung complete look ng ating Project Panda. So simulan natin sa pinakaibabaw pababa. So up top we have here the Mammoth Slim Shell na RTT. Ang maganda kasi dito, meron siyang 4 na ventilation. As you can see, meron din siya dito sa front. Meron din siya on both sides and on sa likod. Then here we have the awning. Meron din tayo ditong 270 awning na Mammoth. Ang maganda naman dito, pole-less yan. Ayan, tignan nyo kahit malakas yung hangin na. Pole-less yan. Kaya freestanding siya at napakalaki ng coverage nito. At ang maganda dito kasi may mga LED lights na siya sa mga pillars. Yan, kasama na po yan. Then andito yung switch. So ito namang mga Mammoth goods natin na to, available yan kay Overland Kings. Then dito naman sa likod, we have here a Jawas spoiler. Ito naman courtesy of Atoy 4x4. Tonton Yabe. Thank you dito bro. Tapos yung RTT naman natin, yung rooftop tent natin, nakahigayan dito, nakapatong yan sa ARB na base rack. So here sa ilalim ng base rack, naglagay naman tayo dito ng rigid chase light. So maganda naman dito, it serves as a turning lights and brake lights. Then nagkabit din tayo ng perimeter lights, which ito naman, mga PIA. 4 na corners, meron tayo nyan. And here, then, sa harap, meron tayo ditong LED bar na 40-inch. Also, a PIA na napakaliwanag. So, dito naman sa ating cowl, we have here the rigid side shooter. Magkabila yan. And, ang snorkel naman natin is a TJM. So, napakaganda, napaka-neat tignan. Punta naman tayo dito sa front. So, meron tayo ditong ARB na bumper coated with
Raptor paint. The LPX 570 ng PIA, yan yung ilaw natin pag ma-fog at umuulan. So kailangan natin ng dilaw. Napakaganda ng performance na, napakaganda ng buga niyan. So sa atin namang winch, we have here the come up winch na may capacity na 12,000 pounds on a synthetic rope. DBS 12 ang kanyang model. Sa kanyang pang ilalim, medyo ano na siya, talagang abuse na. As you can see, yan naman ARB UBB plates. So dati ang silver, kinote na lang natin yan ng Raptor para magmukhang neat ulit kasi talagang abuse na yan during off-roading days natin. Alright, punta naman tayo sa ating wheel set. So we have here the Nitto Trail Grappler and a Method race wheels na MR701. So ito yung bead grip na tinatawag. So yung mga old school kasi na beadlock tires, usually may thread paikot dito sa rim. So this one, nandun na mismo sa labi, sa inner lip nitong rim na to. So tinry na namin to, 5 PSI, hindi kami na-debid. Tumatakbo continuously yan during off-road. Very good job. So syempre sa Nitto Trail Grappler, subok na natin yan over the years. Maglilimang taon na tayong gumagamit ng Nitto. And this is the second set pa lang natin. And yung ating suspension, nakakabit lang. Ang ating UCA is the Ironman and yung ating suspension is the Foam Cell Pro ng Ironman. So punta naman tayo dito sa likod. Gamit natin dito puro hard race naman. Meron tayong sway bar. Meron din tayo dyang coil spring. Yung coil spring naman natin is Ironman. So itong sasakyan natin na to, naka-body lift na rin to na 1.5 inch. Plus yung ating 2-inch lift na suspension from the suspension. So total of 3.5. So dito naman sa likod, meron tayo ditong hitch receiver from Tow Industry. So ito ginagamit natin to pag maglalagay tayo ng basket or kung meron tayong mga hihilahin. So ang capacity nito nakalagay is 4,000 pounds. Sa atin naman exhaust, we have here the drift exhaust. Thank you Boss GM. It's a quad exhaust ng drift exhaust. So dito sa likod, papakita ko lang sa inyo. Medyo magulo nga lang to. So ito yung alternator charger from EcoFlow. So maganda nito kung meron kayong mga power station like the Delta, pwede nyo i-charge using this one. So hindi nyo na kailangan ng solar panel. Last OK Camp Out ang experience ko dito, nagamit ko yung Delta 2 Max almost 3 days. Tapos nung na-drain na siya, sinindi ko lang yung sasakyan. In less than 2 hours na full charge niya ulit. So just by putting this one here sa likod ng sasakyan mo, you can charge. Kung di ako nagkakamali, Delta 2 Max, Delta 3 Pro, at yung iba pang mga power station, pwede nyo gamitin dyan. Pakita ko lang din sa inyo, meron tayong recovery bag from ARB. So complete set na yan pag binili nyo yan. At dito, mga ibang mga kailangan natin as recovery kit. Yan. Punta na tayo inside. Okay, may mga camera gears lang tayo dito. Pero ipapakita ko lang sa inyo itong AC vent natin na to. So, Shopee Racing to. Courtesy of Shopee Racing. If gusto nyo nito, yung link nito nasa description ng episode na to. Ang maganda kasi dito, precise. Wala akong experience dito na overlapping or hindi siya accurate. So, precise na precise. Akala mo Toyota ang gumawa. So, punta tayo sa other side. Siyempre, doon tayo sa driver seat. Guys, ito pala. Share ko lang din. Yung mga FJ users dyan. Kung sakaling hindi kayo natutuwa doon sa salamin natin, may blind spot yung ating mga sasakyan. So ito yung mga Dubai na lens, which nabili ko naman to kay JB ng Metro Mariwasa. So medyo wider angle to, kaya mas punan nyo yung mga dumadaang sasakyan sa kaliwat kanan nyo. Tapos ito na, the driver seat, the best seat. So andito yung switch ng ating PIA na 570. Yan, no. Tapos ano pa ba mga nilagay natin dito? So mga switch na mga ilaw like the cowl light, the LED bar sa taas, and shout out din dito sa DD-Pi N5 Dual. So lahat ng sasakyan natin DD-Pi ang ating dashcam. And ito another Shopee Pines Mount Pro, yung link nito nandyan din sa description ng episode na to. Lahat yan, mura lang yan, cheap lang yan. Siguro less than 1,000 to, baka mga 500, 300 lang to.
Ito parang, kung di ako nagkakamali ganun, less than 2,000. Dito naman, AJT Design. So ito naman is US made, US brand. So ito, nabili ko to kay Boss Peter Confessor. So online seller din to ng mga FJ parts. Kamusta ka na, bossing? So dito naman, it's a TRD Trail Teams. So parehas yan, pati yung differential switch natin. Kulay black. May iba-ibang kulay yan. Isa sa pinaka magandang modification and upgrade na kinabit namin dito sa FJ is itong outback na console box. Radio console box. Yan. So here we have the Cygnus na base radio. Ito rin, Shopee rin to. Lalagyan ng mga cards. So iba-ibang kulay. Kung black yung interior ng kotse nyo, meron din. Sa FJ, this one kasi is optional. Ang meron lang kasama is the driver side. So ito, nabili ko lang din to kay JB ng Metro Mariwasa. Dito naman sa taas, yung mga binigay na patch sa akin nung nag-trip kami sa US. So shout out sa Crazy Pinoy Overland Adventures, napakababait niyan. Yan sila Kuya April. Yan sila Kuya Joseph Magbag, yung nagpahiram sa akin ng rig na napakagandang 4Runner. Yan, lahat kayo guys. Kamusta kayo dyan? Shout out. Kuya Nonoy Pons, No Nukes. Yan. So guys, pag nakabalik ako dyan or pag nandito kayo, let me know, pahiramin ko kayo ng rig. Bago ko makalimutan, nagpalit pala tayo, nag-regear tayo. So from stock, ngayon naka 488 na tayo na Yukon, pinalitan natin to. So better transmission response, better gearing since naglaki tayo ng ating mga gulong. Also, bunti ko na makalimutan, the DTE throttle controller, yun ang gamit natin dito, the DTE. Saan na ba yun? Andito lang yung tinago ko kasi dahil once na na-set ko siya, hindi ko naman na siya pinipindot ulit. Iniisip ko actually na magtanggal ng RTT10. Iniisip ko na gawin na lang tong 2-seater. So let me know kung anong masasabi nyo sa plano ko na yon. Kasi ang naisip ko, dahil dalawa naman yung overland off-road rig natin, gagawin ko na tong 2-seater rig, tapos i-customize namin yung loob. Lalagyan na lang namin doon ng pull-out drawer, tapos sa ibabaw ng pull-out drawer, lalagyan ko na lang doon ng mattress or inflatable or anything, tapos fridge, para medyo conservative look lang siya, tsaka medyo mabawasan yung weight niya. So yun yung naisip kong next approach dito, pero hindi pa naman final. Kaso ang masarap lang talaga with the RTT, talagang pagdating mo sa camp bukas, pasok sa loob, tulog ka na, pag-aalis ka, madali rin i-pack away. So, yung naisip ko, nagagawin ko lang din sa loob, if ever, madalas dalawang tao, isang tao lang naman kayong nag-overland, maganda rin yun. So that's it. Thank you for watching Jack Episodes. Maraming salamat po sa patuloy na panonood ng ating channel, at sa ating po mga bagong viewers, welcome po. If ever hindi pa po kayo naka-like and subscribe, huwag niyo po kalimutan. Please, kailangan po namin yan para ma-achieve namin ang ating silver play button. Konting-konti na lang, makuha na po namin yan. So if ever meron po kayong mga katanungan at mga concerns regarding po sa mga napanood nyo, let me know lang. Feel free to comment. Kung meron po kayong tanong sa mga build nyo, feel free. So mag-message lang kayo, mag-comment lang kayo, mag-email lang kayo. Lahat ng kailangan yung contact details nandyan po sa description ng episode na to. And also, yung ating pong shirt at yung ating pong clothing line, The Enthusiast Since Day One, available po yan sa Shopee. And you can check po yung ating Facebook and Instagram. Marami po tayo dyan mga bagong merch. So we have the jackets, the pants, the vest, the caps, the t-shirts, the hoodie. Lahat po yan nandyan. So maraming pong salamat ulit. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami.